Welcome back guys. Bago ang lahat, shoutout muna kay Bro Darwin, ang legend dito sa Galas, Dipolog City na mamana. At sa ating kaibigan, Gaas Carving Woodmaker, yung kanyang channel. At syempre ang sponsor ng ating gamit. So yan, Pip Stopper, Christopher G. Bumanat. Maraming salamat, idol. At ingat sa paglalayag ng iyong Titanic. Yan, God bless.
So after nito guys, nagpahinga muna ako kasi malakas na yung current at saka medyo maalon. Tsaka mga ilang oras na rin tayong nakasisid. Kaya ayan, pahinga muna ako saglit sa gilid. Tsaka may huli na ako nito. Iniwan ko dun sa aking lalagyan ng isda sa laot. Dalawang rainbow runner at saka dalawang ilak din. So yeah. So makalipas ang ilang minuto sa ating pahinga, kailang sisid na rin ako. At ito yung pang last. Siguro around 9 in the morning pa ito. So yan, habang pababa ako, pansin ko marami talagang bait fish dito sa paslop na area. Kaya dito ako sumisid. Mababaw lang to guys, mga nasa 10 meters. So mababaw lang talaga. Try kong mag-ambush at ito yung lumapit. At yan guys, dalawang mamaw na giant trevally. Kaya lang medyo distansya at saka napansin na tayo. Kaya yan o, medyo hindi maganda yung patama natin. Pero it's a good holding shot yan guys, kasi nasa buto yan ng kanyang fin sa baba. Kaya yan, hinila niya ako. Sobrang lakas. Tinry ko namang hilahin yung line, kaya lang hindi talaga natin kaya. Yan o, bumulusok pababa at saka muntik pa tayong isinama. Ang pagkakamali ko dito guys is hinila ko siya, kaya bumalik siya siguro, kaya nasumabit yan sa malaking bato sa baba. Kasi ang unahan yan wala nang masyadong bato, buhangin na yung lahat, kaya yan sinabit niya. At ang relay natin ay nasa 30 meters pa yan. Wala pa yan masyadong putol. Yan o, sinabit niya sa bato. Medyo mababaw lang to guys, pero yun nga, malakas yung current o agos ng tubig. Kaya yan. So yan guys, natagalan akong konti dito.
nag-isip ako ng paraan kung paano ma-retrieve yung isda. Kaya ang ginawa ko, sinabit ko yung pana ko sa ilalim sa corals, pero dun sa mababaw na parte nila ko lang yung line. Tsaka umahon ako at kumuha ng floater. Nanghiram ako sa mangingisda dun sa baybay. Yan. So yan, after ng mga ilang minuto bumalik agad ako. Saka may dala na tayong floater at saka sinit up natin. Tiningnan ko muna yung isda kung nasa baba pa, kasi pag wala na, puputulin ko na lang yung line. Pero nandyan pa siya sa baba guys, at saka medyo mahina na yung isda. Kaya lang natagalan tayo pag set up ng daanan natin na lubid kasi malakas yung current. So yan, habang nagsiset up tayo, dinaanan tayo ng grupo ng tawag dito, lapis dito sa amin. Pero pag lumaki ito, mukhang ito yata yung queenfish. Sobrang dami nila guys. Saka nakakita pa ako nito ng tangigi. Tiningnan niya yung GT sa baba. Yan. Tapos ng setup, pahinga tayo sa floater. Pero yan talaga, hindi na tayo makafocus kasi pati yung floater natin lulubog talaga dahil sa lakas ng current. At after ng mga ilang minuto, yan, binaba na natin. Saka sa lubid tayo dumaan kasi pag talaga sinisid mo siya ng walang line, wala kang line na sinusundan, di ka talaga aabot sa ilalim kasi sobrang lakas ng current. So yan hindi pa masyado ito malakas guys. Yan. Pero pag may backup shot ito na SG o another spare gun, talagang huli na ito. So yan sumabit kasi yan. Yan yung pinakasabit niya. So nandun pa sa likod yung isang line dito banda. Yan sa may bato. Ayan, sa lubid tayo naman. Kaya lang guys, nakakapanghinayang lang talaga kasi biglang lumakas, sobrang lakas talaga nung current.
Kaya ilang beses tayong sumubok na abutin ulit, kaya lang hindi na natin maabot. Dala na siguro ng kapaguran natin dahil mga ilang oras na tayong sumisid. So ang ginawa ko dito, nag safety first na lang muna tayo. Iniwan na lang natin yung isda, tsaka pinutol natin yung line. Pero may buya yan guys, kasi nung tinatambayan ko may mga divers doon, kaya sinabihan na lang natin na may isda dyan na nakapulupot sa bato. Tsaka binuyahan natin, may floater na tayong itilagay para pagkalma nung current, baka masisid nila ng scuba diver. Kaya ayan, iniwan na lang natin yan. Medyo malaki siguro yung isda niyan guys, siguro mga 15 pataas. Yan o, wala na yung buhay yan guys. Yan, iwan ko na yan. Pero daplis lang yung tama niyan, saka napagod siguro, kaya yan o, sayang talaga. Pero kaysa naman mapahamak tayo, kaya iniwan lang natin. So yan, pag hindi kaya guys, wag nang pilitin nang hindi tayo mapapahamak. So yan guys, maraming salamat na lang, at saka God bless sa inyo. Dive safe palagi.